Magandang umaga, Philippine Air Force. Alamin natin ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong araw ng Sabado, 25 July 2026. Sa kasalukuyan ng ating binabantayan na si Quiapo ay nag-intensify na into a typhoon category at ito'y nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito hiling na mataan sa layong 320 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Ito ay may lakas ng hangin na 120 kilometers per hour mula sa sentro at pagbugso na 150 kilometers per hour. Ito ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, yung ating southwest monsoon o yung ating hanging habagat ang patuloy na makakaapekto sa Central Southern Zone, Visayas at ganoon na rin sa Mindanao. Para sa forecast track at intensity outlook nitong si Typhoon Nul o formerly si Quiapo, ito ay nasa nakikilos generally northwestward patungo dito sa southern China at naasahan na due to favorable environmental conditions, ito ay patuloy pa rin mag-intensify prior to its landfall. Afterwards, ito ay naasahan naman na mabilis ang paghina kapag ito'y tumatahak na dito sa kalupaan ng China. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal, signal number 1 ay nakataas pa rin sa Batanes, western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at sa Ilocos Norte. Para naman sa ating general area forecast, asahan pa rin natin ng rains with gusty winds sa Ilocos Norte, ganun na rin sa Batanes at Babuyan Islands. Samantala, occasional rains naman ang mararanasan ng Zambales at Bataan. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog naman ang mararanasan ng Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, ganun na rin sa buong Visayas. Samantala sa Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Bar MM, ganun na rin sa Northern Mindanao at Caraga, makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasa naman ang bahagi hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Para sa impact nito sa flight operations, asahan pa rin natin dito sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Yung main hazards pa rin natin dito is yung destructive winds accompanied by torrential rainfall. Dulot pa rin yan ni Typhoon Quiapo. Ang impact nito sa rotary is yung flight operations are suspended due to extreme wind gusts and yung mga hover and approach maneuvers natin are considered unsafe. Samantala sa fixed wing naman, yung severe turbulence and yung NIL visibility or zero visibility are reported. Total suspension of flight operations and potential airport closures may be required. Samantala sa Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley Region, inaasahan pa rin yung mga converging moist air na makapag-produce ng mga widespread cloudiness at mga rainfall. Ang impact nito sa rotary is makakaranas tayo ng mga reduced visibility and light to moderate turbulence na posibleng mapag-restrict ng ating low-level flight operations. Samantala sa fixed wing naman, yung IFR conditions are expected during approach and descent. Turbulence and rainfall may result in flight delays or diversions to alternate airfields. Para naman sa Metro Manila, Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon at ganoon na rin sa Mindanao, asahan pa rin natin yung moist southwest relief flow na mapagdala ng mga pag-ulan at mga gusty surface winds. Ang impact nito sa rotary, reduced visibility and wind gusts may limit yung ating mga VFR and low-level altitude operations. Wet helipads may increase operational hazards. Sa fixed wing naman, asahan naman na natin yung mga low ceilings, turbulence, at mga wet runway conditions na mga results sa flight delays, cancellations, or diversions to alternate airfields. Ang haring araw sumikat kaninang 05:38 AM at ito naman ay lulubog ng 6:28 PM. Para naman sa ating moon illumination, 85% increasing. At para manatiling updated sa lagay at taya ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga official social media accounts. Yan lamang pong latest update mula sa ating lagay ng panahon. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Hermelino T. Calobiran Jr., Philippine Air Force General Staff Corps, ako po si Staff Sergeant Celso Puedes, Philippine Air Force Weather Broadcaster ng Air Force Weather Center.
Muli magandang umaga, Philippine Air Force.